Noong December 2, 2015, sumakay si Horst Gruner sa eroplano papunta sa Thailand para maghanap ng babaeng makakasal. 2 araw bago siya umalis, ang 53 years old na German ay marahas na pinatay ang kanyang Pilipinang asawa habang ito ay mahimbing na natutulog. Matapos niya itong pinatay makalipas lamang ng 12 oras, ay pinagputol-putol niya ang katawan nito at inilagay sa 4 na malalaking plastic boxes at itinago sa storage unit. Ang brutal na krimen na gumimbal sa maliit na bayan ng Friedberg, South Germany ay nangyari noong November 30, 2015. Ang kanyang motibo ay para lamang matugunan ang kanyang malaking pangangailangang sexual na hindi napipigilan ng kanyang asawa. Si Horst Gruner ay pinanganak noong 1963 sa maliit na bayan ng Friedberg sa Bavaria, Germany. Inilarawan niya ang kanyang pagkabata bilang malungkot at miserable na kalaunan ay itong sinisi niya kung bakit siya nakagawa ng krimen. Ayon sa kanya, hindi niya naramdaman ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang. Ni hindi man lang siya nakarinig na pinuri siya kahit isang beses. Laging wala din sa kanilang bahay mga ito dahil parehong abala sa kanilang trabaho. Kaya madalas ay naiiwang mag-isa si Horst sa kanyang lola. Nagtrabaho siya bilang IT ngunit hindi siya masaya sa kanyang buhay. Madalas ay nakakaisip itong magpapakamatay na lamang dahil pakiramdam niya ay kahit sa trabaho niya ay nabubuli din siya. Katunayan mahigit sa 10 beses itong palipat-lipat na ng trabaho. Si Horst ay nabibighani sa mga Southeast Asia na mga babae, lalo na ang mula sa Pilipinas at Thailand. Dati na siyang ikinasal ng 2 beses, ngunit hindi rin naging matagumpay ang kanilang pagsasama. Ang mga dati niyang asawa ay nakilala niya mula sa mga dating agency, newspaper adverts at ang huli ay sa internet. Gusto ulit magkaroon ng relasyon ni Horst at doon na niya nakilala sa internet ang pangatlong asawa niya. Ang 37 years old na si Grace Guzman na isang Filipina. Lumipat ito sa Germany at nagpakasal kay Horst noong March 2005. Ginawa ni Grace ang lahat para matuto ng salitang German para sa asawa. Siya ay nagtrabaho bilang shop assistant sa meat counter ng isang supermarket. Magaling makisama si Grace sa iba nitong mga katrabaho. Ayon sa mga katrabaho niya, siya ay mabait, palakaibigan, matulungin at masipag. Ayon din sa mga nakakakilala sa mag-asawa ay nakikita nilang maayos naman ang kanilang pagsasama. Masaya at kontento sila sa kung anong meron sa kanila. Ngunit habang tumatagal ay parami mga problema na kanilang hinaharap. Ngunit wala ni isa sa kanilang naghahanap ng solusyon sa kanilang problema at hindi rin sila nag-uusap. Sumali si Grace sa Jehovah's Witnesses at tinikayat niya si Horst na sumama sa kanya sa tuwing pumupunta ito sa simbahan. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ay nakitaan na ni Grace ng kakaibang ugali si Horst. Madalas itong pabago-bago ng mood na ayon sa mga analyst ay mayroon siyang narcissism. Nakita din ni Grace na madalas ay may kinakausap na ibang babae si Horst sa internet at determinadong ito makita sa personal para makasal. Para kay Horst, inasawa niya si Grace para may magbigay ng sexual niyang pangangailangan. May mag-aalaga sa kanya, may maglalaba ng kanyang mga damit at magluluto ng kanyang pagkain. Hindi nakokontento si Horst sa kung ano ang pinapakita at pinaparamdam ni Grace sa kanya. Nakaugalian na niya na maghanap lagi sa internet ng mga babaeng makakausap at masaya siya sa ganong gawain. Ayon pa sa kanya, na sa tuwing siya stress sa buhay, sa kanilang pagsasama ni Grace o sa kahit nasa trabaho niya, ay doon niya nilalaan ang kanyang buong oras sa paghahanap ng babae sa internet. Madalas siya ay naghahanap ng babae mula sa Thailand, hindi lang para makausap kundi para makasal mga ito. Malaki din ang problema ni Horst sa pera. Katunayan ay hirap itong magbigay ng pinansyal na suporta sa mga anak nito sa mga dating asawa. Nag-file na din ito ng bankruptcy. Noong 2007 ay nagdesisyon si Horst na isatisfy ang kanyang sexual urge kaya nag-book ito ng bakasyon. Hindi ito ang una at huling pagkakataon ng pagtataksil ni Horst kay Grace. Ang pangalawang pagkakataon na lumipad ito pa Thailand ay noong 2013. Yun ang araw na kung saan umuwi si Grace sa Pilipinas dahil sa namatay ang ina nito. Yun ang ginamit ni Horst na pagkakataon para makapunta sa Thailand para sa holiday. Yun din ang taon na kung saan nadiskubre ni Grace ang kalokohan ng asawa sa online.
marami itong kachat na babae. Katunayan ay may plano si Horst na tapusin ang kanyang buhay. At bago niya gawin ito, ay gusto niya muna mag-enjoy at magawa ang mga bagay na inaasam-asam. Autumn ng 2015 ay nagplano ulit ng panibagong solo holiday si Horst papuntang Thailand. At sa mga oras na yon, ay napuno na si Grace sa ginagawang pagtataksil sa kanya ng asawa. Nagbanta si Grace na iiwanan si Horst. Sinabi niya na kung pupunta pa ulit si Horst sa Thailand at makikipag sa ibang babae ay magfa-file na ito ng divorce. Dahil sa nakailang balik na si Horst sa Thailand ay yun din ang dahilan kung bakit ito nagkakaroon ng problema sa pera dahil sa napakalaki ng ginagastos niya. Maliban sa pamasahe sa eroplano at hotel ay nagbabayad din siya ng iba't ibang babae para lamang masatisfy niya ang kanyang uhaw sa sex. Dahil sa ultimatum na yun ni Grace ay nakapagdesisyon si Horst na patayin na lang ito. Nilano niya ang lahat mula sa pagpatay at kung paano itago ang katawan nito. Para kay Grace, ang pagtataksil ng kanyang asawa ay hindi nakatanggap-tanggap. Sa makikitang ugali ni Horst, ang tingin niya sa mga babae parang laruan at bagay lamang na magpupuno ng kanyang mga pantasya. Nag-book ng flight si Horst papuntang Thailand noong December 2, 2015 at ginamit niya ang pera ni Grace para bumili ng kanyang tiket. Palihim siyang nag-withdraw sa account ni Grace matapos nitong makita ang nilalaman ng bangko ng asawa. Dahil nakapag-book na siya ng tiket ay wala nang atrasan yon kay Horst at wala ring makakapigil sa kanya sa pag-alis kahit na ang kanyang asawa. Nag-search si Horst sa internet kung paano niya mapapatay ang asawa kaagad na hindi na ito masasaktan pa ng matagal. Sinearch din niya kung anong gagawin niya sa katawan matapos nitong mapatay at paano itago ng hindi nangangamoy at kung saan niya itatago. Nagdesisyon si Horst na bumili sa hardware ng 5 pulgadang martilyo at duct tape. Itinago niya ang martilyo sa kabinet ng kanilang kusina. Kasunod noon ay nag-search ulit siya sa internet ng mga storage rental. November 30, 2015 at Lunes, ang araw na isinagawa ni Horst ang kanyang plano. Inantay niya na mahimbing na natutulog ang asawa. Madaling araw ay kinuha niya ang itinatagong martilyo sa kanilang kusina at bumalik sa kwarto kung saan ay natutulog si Grace. Pagkatapos ay agad niya itong hinampas ng 6 na beses ng martilyo sa ulo. Kahit na makailang beses na niyang hinampas sa ulo si Grace ay nakita niyang gumagalaw pa ang mga daliri nito. At para masiguradong mamatay si Grace ay kumuha pa ito ng trash bag at ibinalot yon sa ulo ni Grace hanggang sa lieg. Pagkatapos ay kumuha pa siya ng duct tape at inikot ng mahigpit sa lieg ni Grace. Di pa makontento si Horst, kumuha pa siya ng unan at madiin niyang inilagay sa buong mukha ni Grace para tuluyan na itong malagutan ng hininga. Ayon sa examiner, tumagal ng halos 15 to 20 minutes ang ginawang pagpatay ni Horst kay Grace. Matapos niyang makontento sa pagpatay sa asawa ay umalis ito para naman sa susunod na yugto ng kanyang plano, ang pagdispatcha sa katawan ni Grace. Pumunta ito sa local hardware store at bumili ng lagare, malalaking garbage bag, building foam at napakaraming asin. Pagka-uwi niya ay kaagad niyang binalot ang katawan ni Grace ng kumot at hinila ito palabas ng kwarto. Kasunod noon ay naglatag siya ng malalaking plastic sa sahig at doon ay sinimula na niyang putulin ang katawan ng asawa na umabot sa 8 pirasong hiwa. Kasunod noon ay nilagay niya sa garbage bag ang kada piraso at nilagyan ng asin. Ginawa niya yon para bumagal ang pagdecompose ng katawan. Pagkatapos ay nilagay niya ang mga dugoang kumot at pampunas kasama na ang mga putol na katawan ni Grace sa 4 na plastic boxes na pinuno niya ng construction foam. Sa mga hindi nakakaalam, ang construction foam ay ginagamit para takpan ang mga siwang o butas sa mga dingding o kisame. Ginagawa din itong adhesive sealant para ayusin, punan at i-insulate ang isang lugar o kwarto laban sa malakas na ingay at lamig sa mga bansang may winter. At dahil sa mayroon itong magandang insulation properties, ay epektibo ito sa pag-trap ng sound. Umaasa siya na sa pamamagitan ng paggamit ng construction foam ay hindi aalingasaw ang amoy at hindi madidiskubre ng mga pulis ang ginawa nitong krimen. Pagkatapos ay agad siya nag-drive papunta sa storage unit sa Friedberg para doon itago ang katawan ni Grace. Ngayong patay na si Grace ay malaya na si Horst na magawa ang mga makasariling gusto. Determinado pa rin itong makaalis para makapagbakasyon. Katunayan na nag-iisip na siya ng mga rason kung sakaling magtanong ang pamilya ni Grace. Dahil sa may plano na pala silang umuwi pareho sa Pilipinas at nakapag-file na rin sila pareho ng leave sa kanilang trabaho. Nagawa pa ni Horst na gumawa ng sulat sa kanilang malalapit na kapitbahay na nagsasabing iniwan na siya ni Grace at aalis muna siya
dahil susundan niya ito kung saan man ito pumunta. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa Pattaya na kilalang lugar para sa sex tourism. Doon ay nakilala niya ang ilang mga babae kasama ng isa sa mga nakakontak niya sa internet. Inamin din ni Horst na lahat ng mga babae nakikilala niya ay may nangyayari sa kanila. Sa umpisa ay walang nakahalata na may kakaibang nangyari sa mag-asawa hanggang sa nagumpisa na mag-alala ang mga kasama ni Grace sa trabaho kung bakit hindi pa ito nakakabalik mula sa kanilang sinasabing bakasyon sa Pilipinas. Pati mga kasama nila sa Jehovah's Witnesses ay nagtataka na rin kung bakit hindi pa sila pumupunta sa simbahan, kaya sinubukan nila itong makontak ngunit wala silang nakukuhang sagot sa kanilang mga tawag. Dahil doon ay mas lalong lumaki ang takot at kaba ng mga nakakakilala sa mag-asawa dahil sa wala nang narinig mula sa kanila lalo na kay Grace. At sa wakas bago magpasko ng December 2015, isang concerned friend ni Grace ang tumawag sa mga pulis para i-report ang nawawalang si Grace. Katunayan ay walang ebidensya na umalis si Grace palabas ng Germany. Sinubukan din nila ang kontakin ng pamilya ni Grace sa Pilipinas ngunit hindi rin nila alam kung nasaan si Grace. Pinuntahan din ng mga pulis ang flat kung saan nangungupahan ng mag-asawa ngunit wala silang nakitang kahinahinala o bakas ng nasabing krimen. Dahil matapos na pinatay ni Horst si Grace ay maingat at masinsinang nilinis ni Horst ang kanilang kwarto at ang buong bahay. Nadiskubre ng mga pulis na nag-book si Horst ng tiket papuntang Thailand ng mag-isa. Ngunit dahil sa wala makitang katawan ni Grace kaya naging circumstantial ang kaso ni Horst. Ngunit para sa mga investigador, si Horst ang prime suspect. January 8, 2016, bumalik si Horst sa Germany mula sa Thailand at agad itong inaresto sa kasunod na araw. Agad na inamin ni Horst ang ginawang krimen at dinala niya ang mga pulis sa storage unit kung saan niya itinago ang katawan ni Grace. Nagumpisa ang paglilitis kay Horst noong August 25, 2016 sa courthouse ng Augsburg. 9 na buwan ang nakakalipas matapos nitong maaresto. Ayon kay Horst na kaya niya pinatay si Grace para na rin sa kabutihan nito. At kaya niya inaantay na makatulog si Grace bago niya pinatay ay para hindi maramdaman ni Grace ang gagawin niya. Sa buong paglilitis ay naging emotional si Horst. Sa pag-amin at mga ebidensyang nakuha, ang prosecutor ay may malakas na laban para sa kasong murder laban sa 53 years old na si Horst. Determinado naman ang abogado ni Horst na mababaan ang sentensya ng kanyang kliyente, kaya sinubukan itong kumbinsihin ang mga jury na ang pagpatay ay hindi premeditated. Sa halip, ang pagpatay ay biglaan at mabilis na hindi malang inisip muna ang kahihinatnan ng kanyang mga ginagawa. Ayon kay Horst ay may pagkakataong nahuli niya ang asawa niya na naghahanap ito ng bagong makarelasyon sa internet at hindi siniseryoso ang kanilang relasyon. Dagdag pa ni Horst na sobrang nagsisisi siya sa kanyang ginawa sa asawa. Ayon sa kanya magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang brutal na patay ng asawa at hindi pa rin nawawala ang pagmamahal nito kay Grace. Ayon sa psychiatrist ay napaka-narcissistic at self-centered ni Horst. Takot siyang mawala si Grace, kaya isa yon sa mga nagtulak sa kanya na gawin ang krimen. Siya din ang tipo ng tao na takot harapin ang problema. Ngunit sa lumabas na psych test ay normal ang pag-iisip ni Horst at higit sa lahat ay wala itong mental illness. Ang mga jury ay nakumbinsi na hinimok si Horst ng kanyang narcissistic urges para patay ng kanyang asawa at itago ang kanyang katawan. Noong November 17, 2016, siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Grace at sinentensya nito ng life imprisonment na may minimum na 20 years bago siya mabigyan ng parole. Umiyak si Horst dahil sa tindi na kanyang hatol. Habang nasa kulungan ay nagawa pa nitong sumulat sa kapatid ni Grace na bumiyahe pa mula sa Pilipinas para dumalo sa paglilitis. Pinakremate ang mga labi ni Grace at dinala ito ng kanyang kapatid pabalik sa Pilipinas. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!